Alden, bumibisita kina Kath. Tapos may orchids na pinadala si Alden mga kasombrero. Si Mami Min, bet na bet si Alden sana na maging kapareho or boyfriend ni Kath mga kasombrero. Yan at marami pang items sa vlog na ito. Unahin ko itong kay Lisa mga kasombreros. Na-curious ako. Ito pala yung yung parang family ni Sir Lisa mga kasombreros. Nag-spend time siya. Although throwback ito, parang natutuwa lang ako na makita na ito pala yung family ni Laysam, no? Yung parents niya. At saka yung isang kapatid niya yata andito. Matatangkad, lahi sila na matatangkad, no? Tapos yun nga, no, nakadilaw sila dito. Parang New Year celebration nila nitong 2026 ito mga kasombreros. Na celebration ng pamilya ni Laysam, no? Mga kasombreros. Tapos, yung Summon Someday ni Kath, marami silang pictures. Especially si Ma'am Dimples Romana ay nag-post ng mga pictures or behind the scenes nila dito sa Summon Someday shoot mga kasombreros. So nga dito, minsan nagtataka ka, sobrang busy ni Kath, tapos pati doon kay Mayor Mark Alcala. Si Mayor Mark Alcala, busy din siya. May nabasa akong comment na mismo nag-assist daw doon sa may store na yon mga kasombreros. Parang Feb 28 daw yata sila pumunta doon mga kasombreros. And yun nga, no, parang binatikos din ng mga tao dito na basta next items natin yan mamaya. Dito muna tayo sa pictures na pinost ni Ma'am Dimples Romana sa kanyang Instagram account. Dito ay may kompletong picture sila, no, group picture mga kasombreros ng production staff. Tapos kasama of course si Phenomenal Box Office Cinema Queen. Nakatag dito sa isang picture ni Dimples, yung parang ilaw. Nakatag dito si Kath, si James, si Makoy De Leon, si Mami Olive, si Rita Avila, no, si Chad Vidanes, tapos si Yves Hamero, Hazel Parfan, si Pimi Star. So ito yung mga nakatag mga kasombreros. Tapos yun, busy. Sabi nga ni dito ay yung mga nagpupuyat. Sila yung mga nagpupuyat mga kasombreros. Kasi puyatan talaga ang taping, no? Sabi nga dito ni Tita Long Gumatay 4 hours ago, mga pagod at puyat sa taping yesterday but still very happy family. Someone someday coming soon mga kasombreros. So talagang puyatan sila. Kung kaya nagtataka rin tayo, no? Na nakuha pang baka naman baka naman ay hindi kasi yung video na yon na yung kay Kath at saka kay Mayor Mark Alcala nga ay recent so ibig sabihin tapos random people naman yung nandoon na nag-upload kung totoo man yun mga kasombreros. So hindi naman sila po pwede na gantong araw mo lang ipopost kasi mag-shoot mo na si Kath, so hindi pwedeng makita siya sa labas na parang ganoon. So yun talagang real time yung pag-post ng mga kasombreros, yung kay Mayor Mark Alcala at saka kay Kath, no. Itong kay Dimples Romana baka po pwedeng late or po pwedeng recent din siya, no mga kasombreros. So hindi natin alam. Talagang isang malaking palaisipan mga kasombreros. And speaking of taping, si Alden mga kasombreros ay hindi rin nagpahuli. Parehong busy ang Kath din mga kasombreros. Si Alden dito ay may isang taping picture din siya mga kasombreros ng kanyang sting. Sting pa rin ito mga kasombreros, ibang angulo lang na nakuhaan sa kanya mga kasombreros. Tapos yun, no, parehong busy ang Phenomenal Box Office Cinema King. So may mga na-upload na ako kanina sa unang vlog natin for today, March 7. Ito po ay karagdagan sa mga taping or behind the scene picture ni Alden mga kasombreros. So yun po talagang busy ang dalawa. Tapos may pasabog si Alden sa March 12 to 15 ang parang book fair, Philippine Book Festival 2026 mga kasombreros, no. Siya pala yung parang naging brand ambassador na rin mga kasombreros. Kasi nga mahilig din sa libro si Alden mga kasombreros. So pinakamalaking book festival daw ito sa bansa, Philippine Book Festival 2026 mga kasombreros sa Mega Trade Hall sa SM Mega Mall mga kasombreros.
So, it's not just a book fair. Sabi niya dito, it's a book experience. Tapos, yun nga, nag-engganyo siya na manood or magpunta doon sa book fair mga kasembreros sa March 12 hanggang 15, 2026. So, ipi-play ko ito mamaya mga kasembreros para mapakinggan po ninyo. Tapos, ang A-team ni Alden, nag-post ulit sila ng teaser nila mga kasembreros. Parang charging yung kanilang dito yung kanilang teaser mga kasembreros powered by Alden Richards. So, grabe no? Baka may another appearance na naman si Alden dito sa kanyang A-team community mga kasembreros. Na kung saan ay magaganap ito, if I'm not mistaken, sa March 22 ba yon? 20. So sa dami ng schedule ni Alden ay nalilito na tayo minsan. Pero hayaan na natin, no? Talagang lalabas na naman yan mga kasembreros. Tapos, isa sa mga major items natin mga kasembreros, nasabi ko na si Alden ang sana gusto na maging boyfriend ni Kath mga kasembreros kasi hindi pa pina-follow ni Mami Min si Mark Alcala mga kasembreros sa kanyang Instagram account only Alden Richards mga kasembreros. So kung isi-search niyo po sa following ni Mami Min mga kasembreros sa kanyang Instagram account, kasi subok na naman si Alden mga kasembreros. Hello. Alden Richards sobrang bait at saka sobrang kind, sobrang accommodating at sobrang generous. So sa 931 na pina-follow ni Mami Min sa kanyang Instagram account Bernardo Min yung kanyang pangalan ay walang Mayor Mark Alcala na pina-follow pa si Mami Min mga kasembreros, si Alden Richards lang. Kasi nga nakasama niya na si Alden with all the accommodation, with all the kabaitan, with all the generosity na pinakita ni Alden. Siguro masabi mo na lang na tawag dito na bulag lang bulag lang isang babae na hindi magugustuhan si Alden. Ayun nga, talagang siguro yung priority lang talaga ni Alden ngayon mga kasembreros 2026 ay although sabi niya niniwala siya sa organic encounter, pero yung list of priorities niya this 2026 ay trabaho, sarili niya, family mga kasembreros. So, may natutunan ako doon sa comment ng isang fan natin sa YouTube na hayaan natin na mag-learn kung ito ay totoo na sina Mayor Mark Alcala at si Kath mga kasembreros na mag-boyfriend at mag-girlfriend. So, sabi niya, which is my point siya, na kung yun talaga yung naging decision ni Kath, kung totoo man, and so on, but we're not concluding yet mga kasembreros, lang ba, as if, na parang ganoon siya mga kasembreros. Hayaan daw natin na maka-learn si Ma'am Catherine sa kanyang mistakes, which she also said mga kasembreros during her speech noon sa sa Bangko BPI na hinahayaan siya na maka-learn sa kanyang mga mistakes and failures and so on mga kasembreros. So yun, tama na dapat ay ganoon na lang yung gawin natin mga kasembreros, hayaan siya. Of course, fan lang naman tayo. We can only suggest, we can only recommend, we can only say our opinions, pero ang decision pa rin ay manggagaling pa rin at gagawin ni Ma'am Catherine mga kasembreros sa kanyang buhay. So andito lang tayo para sumuporta or hindi sumuporta. It's our choice mga kasembreros. We are not forcing everyone na mahalin at saka gustuhin yung aking gusto. So ganoon siya mga kasembreros, para masaya lang tayo na walang pilitan mga kasembreros. So yun, which is tama kasi malaki na naman si Kath para pagsabihan mo ng pagsabihan, which is yun nga para sa akin ang boto pa rin ni Mami Min ay para kay Alden mga kasembreros, kasi glam team ni Kath, minahal din si Alden. Sino ba naman hindi mamahalin, nanilibre and so on mga kasembreros, si Alden Richards. Basta he's the most ideal man, hindi perfecto, yes, but he's the most ideal husband or a boyfriend mga kasembreros. So priority lang talaga ni Alden. Ito si Ma'am Barbie doon pala sa may Panglao. Nagkaroon pala sila ng separation time doon, siguro nagliwaliw si Ma'am Barbie. Isisingit ko to mga kasi spotted siya doon sa isang kainan sa Panglao mga kasembreros. Tapos ang cute, pe-play ko to mamaya, ang cute ng reaction nung nagbi-video
para siyang kinikilig na ewan na parang tatalon sa saya, sa tuwa mga kasos na makita niya si Ma'am Bobby Forteza. Sobrang simple, sobrang bait mga kasos yung kanyang caption dito. Tapos nga nagkakamay pa si si Ma'am Barbie. So, pinivideohan niya si Ma'am Barbie sa malayo. So, ito yung sabi ko na legit na video sana. Yung, alam mo yung ramdam mo yung may voice over, may narinig yung reaction ng nag-video mga kasembreros. So, yun lang yung hinahanap ko sana sa video din ni Catherine mga kasembreros. Which is wala, no? Video ni na Ma'am Catherine at saka ni Mayor Mark Alcala, which is wala mga kasembreros. So, pero tingnan natin yung mga susunod na mga pangyayari mga kasembreros. So, nagulat ako na, tapos maraming tatanong, sabi nila, di ba magkasama si Barbie at Alden sa Bohol, no? Sa Panglao mga kasembreros. So, yun, parang hindi naman nasagot. Siguro nagkaroon sila ng separation time or parang, o ikaw, saan mo gustong pumunta? Go lang. Tapos kami dito, ganun-ganun mga customers. Tapos, isa sa mga major items natin, yung bumibisita or pumupunta si Alden kay, sa bahay niya na Kath, mga customers. Pero medyo sarcastic ito at saka may pambubuli kay Alden, ha? Kasi sabi dito, 59 minutes ago, nung kahapon ko pa ito nakita, kaso hindi ko siya nasali sa mga items natin. Sabi dito ni Odessa, Victoria Hughes, sabi niya, we asked Tita Min kung nanligaw ba si Alden kay Catherine. Sabi niya, hindi nanliligaw. Pero lagi daw pumupunta sa house nila before para mag-practice ng makeup, hairstyling, and catwalk. So, di ba, pang insulto at saka pang didegrade sa moral na naman at saka gender identity ni Alden mga kasembreros. So, yun. Kasi may pinost din to si Phoebe under nung sa kanya. Parang pinost niya mga kasasabi niya, she looks her prettiest, healthiest, and happiest next to arguably the most eligible bachelor in Philippines. Yeah, that would hurt me to an intolerable degree too. So yun, parang pinagtatanggol ni Phoebe si Alden dito na parang siya yung the most eligible bachelor sa Philippine showbiz siguro mga kasembreros na parang she cared for Catherine, no? Naging kindest to the fullest ng mga kasembreros si Alden, caring to the fullest, no, to the maximum level kay Catherine, pero yun ang nangyari. Sabi naman ng iba, for the movie lang yung pagiging caring ni Alden, pero hindi, no? Para sa atin talagang there's something deep, no, deeper and behind yung parang secret admiration mga kasus. And nakita naman natin yun sa mga interviews niya dati at nararamdaman natin tuwing nagsasalita siya at saka pag tinatanong siya on the spot about kay Catherine mga kasembreros. So sigurong sadyang naghahanap ng someone na mag-care mga kasembreros si Ma'am Catherine, no? Sa kanyang buhay. Tapos yun, dito bumibisita siya dati. Hindi ko rin alam kung talagang ito kasi sarcastic pang didegrade yung ginawa niya sa huli mga kasembreros. Nung tinanong si Mami Min, parang hindi siya, kasi paniniwalaan ba na gano'n, di ba? May bisita siya, okay pa, hindi naniligaw, medyo okay pa, pero yung sinabi niya na mag-practice ng catwalk at saka mag-practice ng kung ano-ano dyan yun na yung parang hindi totoo. So parang hindi mo alam kung totoo ba talaga yung buong statement or yung kalahati lang nun ang totoo, ang kalahati ay hindi mga kasembreros. So parang ganun yung iisip ko din dito mga. Pero yun, marami naman naka-witness dati na pumupunta talaga si Alden. Even he himself ay nagsabi na bumibisita siya dati kina Ma'am Catherine mga kasembreros kapag may oras during his interview kaya Tito Boy Abunda. Tapos isa sa mga major items din natin, nagpadala si Alden ng orchids, no? Ito po ay Instagram story ni Alden, mga orchids mga kasembreros. Tapos yung caption niya dito ay thank you for the warm greetings and for the lovely flowers. Hindi ko alam kung kanina ito sinend mga kasembreros. Ito yung caption niya. Ang ginawa niya dito, kinat niya yung yung pangalan nung sender mga kasembreros. So white orchids ito. Iniisip ko, sino ba ang may March birthday? March birthday mga kasembreros. Pwede namang parang parang na-weirduhan ako kung kanina ito sinend or pinadala mga kasembreros. Sige, mag-imbestiga tayo kasi iniisip ko advanced birthday greeting niya kay Kath mga kasembreros.
O pwedeng ganun kasi friends naman, I don't think na magtatanim ng sama ng loob si Alden, kaya Kath, mga kasembreros, na yun nga, no, na hindi magpapadala ng something. And kasi kinat niya yung pangalan kasi di ba kapag nasa Instagram story tapos ay yung pangalan dapat sa baba makita yun kung sino yung pinadalhan. Ni-repost ito ni Alden ang pinadalhan niya. So sino yung pinadalhan niya, mga kasembreros? Sige nga, hulaan niya. Talagang binigyan pa ng trabaho no. So pero kidding aside, no, malalaman natin yan sa susunod na mga vlogs natin, mga kasembreros. Ako po ay mag-imbestiga pa at maghahanap ng maraming ebidensya. So baka paunang kaso medyo maaga pa, March 26 yung birthday ni Ma'am Catherine. So March 7 pa lang tayo, mga kasembreros. Pero yun, malalaman din natin yan sa mga susunod na mga vlogs natin. Ito na yung kompletong video ni Alden doon sa Simon's Mattresses, mga kasembreros, or Simon's mattress accessories or bedroom accessories, mga kasembreros. Sabi ng caption dito ng kumuha ng video, "My camera rolls after an Alden Richards event appearance." Tapos si Alden nga dito ay naka-red, mga kasembreros. Mas kompleto ito na pinost niya sa TikTok, no, kasi yung mga na-post natin previously ay cut lang siya, mga kasembreros. So dito may mga nagpa-picture kay Alden na hindi ko kilala. May isa dito na parang kinikilig siya. Tapos naglaro-laro pa si Alden sa dulo ng video, mga kasembreros. Parang yung kukuha ka ng mga items na parang controlled siya, mga kasembreros. So basta, no, ang kulit lang ni Phenomenal Box Office Cinema King. Ang palagay ko dito, andun siya, gagawin siyang brand ambassador. Grabe si Alden, no, March, January, meron siyang special and clear braces, may BYD, may OWA. Yung OWA niya parang December, hindi, parang ngayong taon lang yung OWA niya January yata, mga kasembreros, if I'm not mistaken. So yun, tapos yung ano pa ba, basta yung malinaw doon na sign yung contract na special and clear basis, BYD, yun, tapos yung OWA nga, mga kasembreros. So grabe yung ano. So malalaman din natin yan kapag ginawa na siyang brand ambassador talaga ng Simon's mattresses, mga kasembreros, and bedroom accessories. So yun, tapos binahan ng negative comment itong si Ma'am Catherine, mga kasembreros, na yan, na parang gagamiti, parang doon sa video kasi hindi siya masaya, mga kasembreros. Tapos maraming nagko-comment dito, nakapansin doon sa video nga na parang yung isa lang kasi na yun pinahiran ni Ma'am Catherine yung bibig ni Mayor Mark Alcala, but after that parang pagkatapos parang wala na, no? Sabi dito ng isa ay si Kath po talaga yan. Yun, ito yung confirmation pala, mga kasembreros. Ako yung nag-assist. That was Feb 28, mga 9 PM, mga kasembreros. So si Louie yung nag-post or nag-comment dito, mga kasembreros. Si Louie na nakaupo dun sa may likod niya, mga kasembreros. Ng Mayor Mark Alcala at ni Kath, mga kasembreros. So sabi pa ng isa dito, "Diyos ko, Catherine, di na nadala." Tapos crying emoji, mga kasembreros. Sabi ni Ryu Sonjay, ano yan, may hikaw yung mayor. Yan, may earrings, mga kasembreros, napansin ko. That's a non-issue, sabi naman ng nagtanggol, mga kasembreros. Sabi naman ni Blythe Agustin, sabi niya, parang walang ka-sweet-sweet si Mark. Sabi niya, mga kasembreros, no? Tapos Maha Sam of 2. So Kath is clinging na to him publicly. So Kath is clinging not to him public. Parang narito. Not to him public. So bakit si Mark nakalagay lang ang kamay sa bulsa? Kahit bag ayaw bitbitin? So parang ganoon ang sasabi 12 hours ago. O nga, no, sabi dito na isa, naawa ko kay Kath. Sabi ni Mama Liorca, no, naawa ako kay Kath, no, tapos parang crying emoji, mga kasembreros, ang kanyang pinost dito. So Mark nakalagay ng bag ayaw bitbitin, sabi ng isa. So yun, yun yung mga na-comment dito. Marami actually, mga kasembreros, no, kung iisa-isin natin, pero yun lang yung parang nalagyan ko ng highlight, mga kasembreros.
Tapos ito, ang cute nito mga kasombreros, isang birthday greeting para kay Alden ito, noong January mga kasombreros. Parang kinumpile niya yung pictures ni Alden from baby hanggang sa lumaki. May mga nag-graduate sa kindergarten and so on mga kasombreros. Basta parang ginawa niyang transitions at saka collage mga kasombreros ng pictures ni Asia's multimedia star. Tapos yung kanyang music background ay pabalikan man ang hira, luhat, luhat, sabi nga lang. Yung palagi ba ito, no? Ito, kung desisyon na. Basta yan mga kasombreros na yung kanyang music background. Ang cute lang ng ginawa. Pero that was his birthday pa, mga kasombreros, no? Ni Phenomenal Box Office Cinema King. Noon time pa niya ito ginawa ng birthday ni Alden, mga kasombreros. So, kanina ko lang nakita, no, isang Alden admin mga kasombreros. Tapos ito, may isa pa dito na fan na parang kagabi lang niya pinost mga kasombreros ito yung time na parang nag-mall tour sina Alden mga kasombreros ng kanyang hindi ko lang sure kung ito ay nasa time pa ng 5 breakups in a romance, pero kagabi lang niya si Flavie or Flavie mga kasombreros. Parang attention ng mall tour doon ng 5 breakups in a romance mga kasombreros. Pero mag-isa lang si Alden dito na pumunta or nag-appear mga kasombreros sa mga pictures na pinost ni Flavie or ni Flavie mga kasombreros. Alright, so yan lang actually sa ating Kathleen items. Abang-abang tayo sa mga next na mga pangyayari, no, sa mundo ng showbiz mga kasombreros. So, i-play ko itong mga videos na dapat pakinggan natin, and then ang salita ng Panginoon afterwards mga kasombreros. Ang pinagpalang araw po sa bawat isa. Hello guys, this is Alden Richards. Makisaya at makifiesta sa pinakamalaking book festival sa bansa. Philippine Book Festival 2026 na, this coming March 12 to 15 sa Mega Trade Hall, SM Mega Mall. Kita-kit sa PBF cause it's not just a book fair, it's a book experience. This is Alden Richards po ulit. Tara, nagbasa tayo. Halo? Halo? Hala? Cute, diba? Wow, so cute man. Ini na namin musita pa na Sobrang ganda, medyo masakit lang or painful mga kasombreros ang ating Word of God. Ang title po kasi ay Masakit Maiwan. Bakit kaya? Acts chapter 1 verse 9, na when He, Jesus Christ, had spoken these things, while they watched, He was taken up and a cloud received Him out of their sight. Ito na po yung time na bumalik na si Jesus Christ sa heaven mga kasombreros. Yung mga disciples niya ay talagang nakita siya na parang binalik or bumalik sa heaven mga kasombreros, taken up by a cloud, no, out of their sight mga kasombreros. Ito yung isa sa mga patunay mga kasombreros na namatay ang mga disciples because of their belief, because of their faith in the Lord Jesus Christ. Na kasi yung sumunod na mga gobyerno, sumunod na mga naging pinuno ng government mga kasombreros, specifically sa Jerusalem and sa Rome mga kasombreros, ay and sa mga iba't ibang lugar sa Europe, kasi nung nawala na si Jesus Christ, nung bumalik siya sa heaven, ay kumalat, no, or parang dito nagkaroon ng mission ang about disciple na ikaw sa Greece, o ikaw sa Asia, ikaw sa Turkey, ikaw sa Israel, ikaw sa gantong lugar. So ganoon siya mga kasombreros, kung kaya nung nangyari yon ay nagkawatak-watak sila for a purpose mga kasombreros, para mas marami silang mabahagian ng gospel. Parang missionary ba, parang ganon. Tapos yung mga leaders ay pinaghahabol na sila, no, yung mga nag-govern sa mga pamahalaan noon ay specifically sila Nero, sila Herod mga kasombreros. So naging brutal sila, no. Ang goal ng gobyerno ay ang mga
disciples ni Lord Jesus Christ, they must deny their faith. They must deny that they saw Jesus Christ. They must deny that they lived and they were with, no, kung pa talaga nakasama nila mga kasombrero si Lord Jesus Christ. Kung pa kailangan i-deny mo para mabuhay ka. Pero hindi, no, talagang kung pa alam natin yung pagkamatay ng mga disciples. Si Matthew, si Peter talagang pinako sa krus ng pabaliktad, no? Ang iba binitay, ang iba pinana, ang iba binitay din, ang iba pinako rin sa krus, mga kasombreros. So talagang ito yung isa sa mga patunay na totoo ang Biblia because they saw, no, talagang namuhay sila with the Lord Jesus Christ na even to the point of death ay hindi nila isnuko, hindi nila dinenay na hindi totoo si Lord Jesus Christ because He was real. He was true, mga kasombreros. Mas totoo pa sa ating existence. Kasi ang tao, kung wala ang Diyos, ay hindi po tayo nabubuhay ngayon, mga kasombreros. And we are a living proof, no? And even the generations before and even the generations that will come, mga kasombreros, na isisilang at mamatay, isisilang, mamatay, isilang, mabuhay, mamatay, isilang, mabuhay, mamatay, mga kasombreros, ay proof na tayo po ay na ang Diyos po natin ay buhay, si Jesus Christ ay buhay, si Jesus Christ ay totoo, mga kasombreros, and even His word sa Holy Bible. So, isa sa mga masakit na sa ating buhay kapag ikukumpara natin or i-relate natin sa ating buhay kapag iwanan time, kapag separation time, nandoon yung lungkot. Okay? Kagaya ng na-mention ko one time na ako dati ay nagtatrabaho sa Maynila, tapos sila nanay, every time na ako po ay hinahatid sa airport, no, sa papuntang sa Davao, mga kasos, papuntang Maynila or pabalik ng Maynila, ay dito ko naramdaman pala yung sakit nila. Kasi para sa akin that time, ini-enjoy ko yung pagtatrabaho sa Maynila. Kasi nga hindi ako lumaki sa nanay ko, lumaki ako doon sa father side ko, mga kasombreros, na ang nag-alaga sa akin ay tiyahin, lolo, tito, tita, mga kasombreros. So hindi ako lumaki sa kanya. So parang yung heart ko ay after graduate ako ng college, parang 2 months na ako dito. So parang walang gaanong longing, parang ganoon siya, mga kasos. Pero para sa kanila ay parang pala yun, no, parang masakit, mga kasos, every time na bumabalik ako sa Maynila and so on, mga kasombreros, kasi nga ay nandun yung parang sabi nga na nanay ko dati nung pumunta ako ng Maynila or bago ako pumunta ng Maynila, sabi niya, sana dito ka na lang sa Davao, no? Yun yung mga naalala ko, mga words niya bago ako umalis, mga kasombreros, kasi ang gusto niya rin talaga ay malapit dito sa amin, no, sa Davao, mga kasombreros, sa Tagum. Pero hindi ako nakinig at that time kasi I was real adventurous. Parang gusto kong pumunta sa ibang lugar talaga, especially sa Maynila, para mahasa yung aking English, no, magtrabaho sa call center, which was fulfilled, no, talagang nangyari yung gusto ko na magtrabaho sa isang call center, nasa ko yun. Pero at the end of the day pala, no, kapag bumalik ka sa iyo, dito ko mas lalo na-realize nung umuwi ako sa amin na ganito pala, no, masakit pala na kapag mahal mo, no, kapag close at saka parang gusto mo siyang manatili, pero hindi, kailangan siyang umalis. So parang ganoon siya, mga kasos. And same goes siguro sa mga disciples dito ni Lord Jesus Christ, na kapag nung umalis na siya ay masakit para sa kanila. But the words must be fulfilled, no? Kailangan mangyari, yung scripture, kailangan yung prophecy, mga kasombreros, ay kailangang matupad. And yun nga, bumalik siya sa heaven at saka naluklok sa kanang trono ng Diyos Ama sa langit, mga kasombreros. So sa atin, masakit, no? There is that painful moment, heartbreaking moment, mga kasos, kapag tayo po ay maiwan. So it's either tayo yung mang-iwan or tayo yung iiwanan, mga kasombreros. So either way, ay masakit po yun, especially kapag anak mo, kapag mahal mo, no, kapag naging parte ng buhay mo and so on, no, kahit hindi mo man pamilya, kaibigan, for example, kapag separation time, parting ways, mga kasombreros, ay talagang
nandun yung sakit, mga kasembreros. The meaning of Acts chapter 1 verse 9 is profound and rich with significance. In this verse, we witness the moment of Jesus Christ's ascension into heaven. So ito na yung pagbabalik niya sa heaven. After his crucifixion and resurrection, Jesus spent 40 days with his disciples teaching and guiding them. It was during this time he shared important final instructions before his departure. So grabe, no? Dito ko rin na-realize yung 40. No, mahalagang figure o mahalagang number talaga ang 40, mga kasembreros. So doon sa time ni Noah, no, 40 days and 40 nights yata yung umulan. Tapos yung kay Moises, no, 40 days siya doon sa Mount Sinai. Tapos yung pagkamatay ni Moises, parang yung mga tao nag-ayuno for 40 days. Or nanalangin for 40 days, nag-mourn, no, nagsiiyakan for 40 days. Si Jesus Christ ay nag-ayuno nung tinempt siya ni Satan, mga kasembreros, for 40 days. Kung kaya siya gutom na gutom, mga kasembreros. And so on, no? And dito nga, no, 40 days na nanatili si Jesus Christ after his resurrection or after niya mabuhay sa pagkamatay, mga kasembreros, ay 40 days na lang siyang nanatili sa kanyang mga disciples, no, teaching and guiding them. So grabe, no? Dito ko na-realize na maraming significance ang 40 na figure. Pero hindi ko masasabi na na kunwari mga anak kayo 40, na grabe naman yung iyong edad na 40. So sa 40, di ba? Life begins at 40, sabi ng mundo, sabi ng kasabihan sa mundo. Pero hindi, no? Life begins when you know and have relationship sa Panginoon, mga kasama. When you know Jesus Christ and establish a close relationship or intimate relationship sa Panginoon or kay Lord Jesus Christ. So yun siya. This moment illustrates not only his divine nature but also his authority over heaven and earth. As he is taken up into the sky, it serves as a powerful affirmation of faith for the disciples. They see him physically leave their presence, which signifies the culmination of his earthly ministry. This ascension is not only merely a departure, it represents the fulfillment of his promise to return, encouraging us to remain steadfast in our faith. So sa atin, mga kasembreros, ilagay natin yung ating situation or yung ating sarili sa mga disciples na yung promise, yung pangako na binigay niya sa mga disciples niya ay the same promise na siya po ay babalik, no, babalik sa mundong ito upang kunin yung mga tinubos, no, yung mga nananalig sa kanya at nabuhay na may pananampalataya may pananampalataya sa kanya, mga kasembreros. The cloud mentioned in the verse symbolizes God's presence and power. Throughout the Bible, clouds often represent divine revelation or the significant moments where God's presence is manifested. So yung ulap, no, isa rin pala siyang mahalagang representation sa Biblia, no? Here the cloud taking Christ away indicates that he is returning to the Father in glory. It also reassures the disciples that while Christ is leaving, he is not abandoning them. Instead, this ascension sets the stage for the arrival of the Holy Spirit, a promise made by Jesus which would empower the disciples to spread the gospel. Grabe, no? Dito ko lang din to na napag-alaman na yun, parang inihanda pala yung pagbabalik ni Lord Jesus Christ. Kasi siya nung bumalik si Lord Jesus Christ sa heaven, pumalit naman ang Holy Spirit ng Panginoon so that ito yung gagabay sa kanila, ito yung tutulong sa kanila, magsusupport sa kanila, mga kasers, magpapalakas yung Holy Spirit at mag-guide sa kanila sa pagbabahagi pa nila ng gospel, continuing sharing of the gospel, mga kasembreros, in the absence of the Lord Jesus Christ physically sa lupa, or hindi na sila hindi nila makakasama physically si Lord Jesus Christ, but kaya nandun yung Holy Spirit, mga kasembreros, as a substitute na tulong, mga kasembreros. Grabe, no? Palitan ng kumapapalitan ng posisyon, mga kasembreros. Grabe, no? Napakahalaga at napaka-amazing nito, mga kasembreros. So yun, another lesson na pwede natin matutunan ay the ascension isn't simply about Jesus living, it invites us to look ahead. So meron tayong tinitinang future, yung
pag-alis ni Lord Jesus Christ or pagbalik niya sa heaven, ay meron dapat encouragement ito sa atin na meron tayong nilook forward. It reminds us to remain expectant and hopeful for His promised return, knowing that He will come again gives purpose to our lives here on earth. We can find encouragement in the idea that our efforts in faith are not in vain, and we look forward to being with Him eternally. So yun siya, yung future natin na vision, yung future expectation natin ay makasama siya eternally, forever and ever, mga kasembreros, kapag siya po ay bumalik na in His second return. Grabe, no, naisip niyo ba? Forever na po tayo makakasama ng Diyos sa langit. May nagtanong sa akin, no, saan kayo mapupunta yung... Kasi parang napagtanto niya, parang one time nag-meditation na, saan kayo mapupunta yung mga kaluluwa ng tao, no, and so on and so on. So yun, no, it's either sa heaven or sa impyerno, mga kasembreros. So yun siya. And it's forever, mga kasembreros. Always remember that. And then the last one is one of the greatest lessons we have from Acts 1 verse 9 is the promise of the Holy Spirit. So kagaya na mention natin, while Jesus departs physically, He equips us through the Spirit. This empowerment brings us courage to share our faith, make disciples, and do God's work here on earth. Understanding this empowers us to fulfill the Great Commission, further encouraging our hearts and minds to engage more deeply with our faith. So yun siya. Para sa atin naman, hindi lang tayo tumutunganga, no? Na wala tayong ginagawa, mga kasembreros, while Jesus is no longer present physically, no? But He is with us spiritually, mga kasombrero sa ating buhay. So wag natin isipin na wala na si Lord Jesus sa mundo. I still here because His Spirit is with us, mga kasombrero. Sinasamahan tayo sa ating pang-araw-araw na pamumuhay at ginagawa, especially when we're doing the purpose and will of God, mga kasembreros. Alright, salamat sa Word of God, ha? No, pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa. At meron mang mga breaking moments, hurtful moments kapag may separation or paghiwalay, ay merong preparation na ginagawa by looking forward or looking ahead, mga kasembreros. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of our Lord Jesus Christ, we pray with the companionship of the Holy Spirit of the living God. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po. I love